Okay, muli magandang hapon. Ito po ang Paras kay Paras. Ako po si Eli Saludar. At tatlo kami. Si Ka Eric. Magandang araw sa iyo. Hi, magandang araw, Brother Ka Eli and Congressman Secretary Jing. At mabuhay ang Iparas kay Paras. I'm happy to be here with them. Okay. Magandang hapon po, Ka Eli. Kelly at ka Eric at sa ating mga mahal na mga kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. At ito po yung ating podcast, Paras kay Paras. At nakakalungkot dahil ito ay almost middle of December na. At, within our within our reach na lang Christmas magkakaroon na ng pamasko or Pasko. Ha? Pero walang pamasko ang ating mga kababayan. Ipit na ipit ang kanilang pondo para man lang may pangbili ng Noche Buena or iba-ibang 500 lang daw kung pwede na. makapaligaya man lang Sabi ni sa Claire. kanilang Pasko. Sabi ni Claire Castro, 500 lang pwede na. Siyempre Fishball. dati pwede yon kasi pobre pa siya. Ngayon mayaman na siya kasi hindi natin alam kung magkanong taxpayers money ang Napupunta sa kanya. napupunta dyan sa lukaret na babae dyan sa Malacanang. Kasi siya din nagmi-maintain ng troll kong eh. May budget na separated. Yes, may budget. Yung mga troll attack army na. Oo. Okay, so pag-usapan natin yung epekto na napakaraming iskandalo sa ilalim po ng Marcos administration. Yung epekto, ngayon ang pinakamatindi, yung report ng PSA ay nasa 2.54 million ang unemployed. Yun ang karagdagan ha. Karagdagan na nito. walang trabaho. Jobless. Jobless. Ngayong Oktubre ay sa PSA. At ang total niya, Kaeli, umabot na ng 4.2 million. 2.4 families. Ang nawala ng trabaho, Multiply mo lang yan ng 6 o 5. 5 or 6 kasi maraming anak ang Pilipino. So mga 11 million. 11 million. So umakyat ng 5%. And that's Mataas yun, Kaeli. those Taas. these are those who are not really employed. Ang dami ngayon mga kababayan na hirap dahil walang trabaho. And this is the cause or the result. This is the result of so much corruption in government. Hindi na naasikaso ni Marcos ang panggobyerno. Yeah, that's correct. Hindi na niya nabibigyan ng pansin ang kanyang obligasyon sa taong bayan na magbigay ng employment, magbigay ng magandang kinabukasan, magbigay ng tamang serbisyo. Ito po ay lahat nakaligtaan na dahil he is so preoccupied with the corruption. And most of all, ang inaatupag niya ay parang hindi umabot sa kanyang sarili ang akusasyon na siya ang mastermind ng corruption. That's true. At agree kami dyan, Congressman Jing, kasi sa data sa aming discussion ni Kaeli, maliban po sa pagtaas ng unemployed ng mga 10 million katao yan sa estimate ni Congressman Jing in the last quarter of 2025, umabot din po sa 63% na ang self-rated hunger. Yes. That means mga 17 to 18 million na mga Pilipino po ang nakakaranas ng gutom kada araw. At ang income po na nawala sa bawat Pilipino, ang actual income nila ay mga 45% ang ibinaba. Yes. Ibig sabihin kung nag-i-income ka ng 100, ang real value niya na lang 45 pesos. Yes. Yun lang ang kaya niya. At ang pinakamalala, ang utang po, nabubuhay ang Pilipinas kay Marcos for the last 3 years sa pangungutang. Umabot na po ng 18 trillion pesos ang pangungutang ng gobyerno upang nakawin lang at magpapataw pa ng karagdagang mga buwis, Kaeli. Sige. Pero ang pinakamatindi nito, kadalasan pag last quarter ng taon, diyan ang masigla yung ekonomiya. Sana. Diba? Supposed to be. Yun talaga at napakaraming trabaho. Pero Even sa may expansion for so many years, ang inaasahan parati natin yung Last quarter. yung remittance ng ating mga OFWs. OFW, pero mukhang ngayon Tumamlay din. tumamlay din Ang average niyan, Congressman Jing and Kaeli, mga 1.2 trillion pesos po yan. Ngayon, less than 1 trillion pong pumasok. Tsaka yung sa For unemployment, 2025. pwede mo rin idugtong natin yung dahil sa yung infrastructure natin itinigil Yung build. yung construction natin lahat
lahat natigil. Yeah. Kasi ang laki ng tulong niya sa ekonomiya. Lalo na nung Secretary. pandemic, yan ang nag-survive sa atin, ang build. Agree ako dyan, kaya tama po yung survey na yan or estimate ng Philippine Statistics Authority na mga 2.5 million families ang nawala ng trabaho ang pamilya nila. That's around 10 million additional population na nawala ng trabaho. Malaki yun, Congressman Jing. Yes. At may binabanggit si Congressman Jing, gusto kong tugtungan ng paliwanag mo, Congressman Jing. Economy cannot be separated from the politics. Yes. Kung ang ginagawa ni Marcos Jr. is to survive the political game, gaano naman ang epekto nito sa ekonomiya kung gano'n na lang ang kanyang preoccupation in the last 3 years? Ang nangyayari kasi, unang-una, tinanggal niya yung executive secretary on just on a suspicion na una, tinuro na kumurakot kay Kay Olaybar. Yusek Traigib Olaybar. kay Yusek Bernardo. Bernardo. Pero, nung bumulusok yung mga allegations ni Saldi, natuluyan na talaga kasi ang suspicion ay hindi si Marcos daw ang Nagmaniobra. nagpa-insert ng 100 billion, baka si Bersamin. Tapos, bumaba doon sa issue ng, hindi naman, baka yung DBM secretary. Aha. O, pina-resign din. At ang pangalawa, yung PLLO, Gini Bersamin, yun Tinanggal daw din. ikangay Cut out. hindi daw si Marcos kundi ito daw ang pwedeng nagpa-insert. Siya ang maniobra. Pero napaka sinungaling si Marcos kasi hindi naman ito pwedeng mag-utos kay Saldico na mag-insert. Yung authority power, wala. Walang authority. At sila sinabi, pininpoint ni Saldi na si Marcos mismo ang nag-utos. And they are not denying ko nga si Marcos or either of his men na may brown leather envelope Yeah. na doon ang galing ang instruction. At saka hanggang Walang ngayon- denial yun. Hanggang ganun, wala pang statement Wala. Adrian Bersamin. Wala pang statement si Pangandaman. Si Jojo Cadiz tahimik din. Jojo Cadiz, tahimik din. So, why are they not saying anything? Yeah. Kung pinapatahimik. Although pumalag si Lucas Bersamin, at first, sinita niya si Claire Castro. Nga huwag kang palingkera, Pero- basta-basta ka magbibintang. So, ito lahat, apektado ang ekonomiya dahil dito sa mga pangyayari. Ito pa pinakamasaklap dito, Yes, Kylie. yung peso ay ito record low. 69. 59.22. So, Dala. almost 60. Almost 60. Lalo na sa Christmas, All-time low na siya. December, tataas ang importation natin eh. Yes. So, we will be needing more Dollars. Kasi, syempre, yung mga mayayaman mamimili yan kung ano-anong mga regalo, ano-anong mga ano nila sa bahay. Yeah. Mga gamit and everything. So, tataas ang importation niya. Tataas din ang Demand for dollars. demand for dollars. So, ang epekto niya, Congressman Jing, yung purchasing power ng peso lalong malulugmok. Lalo malulugmok. Tama. Tapos sa stock exchange, Yeah. sinasabi na dati ni Francis Lim, Yeah. kung commissioner ng Secretary Commission. SEC. We were losing 1.7 trillion. Na pinabawi bigla ko nga. Pinabawi nung Frederick Go, kaya pinremyuhan yung Frederick Go ng Secretary of Finance. Yes. Kasi nagsinungaling tungkol sa as to- pagkalugi ng investments. as to who is more credible than Francis Lim and Frederick Go. Siyempre yung Francis Lim ang tagal Yeah. niya Sa SEC. sa SEC, Sa SEC. Sa finance. sa finance world ng stock exchange. Correct. Eh, At sinugundahan yung ng kwan ng dating Si Cora Guidote, Board of Cora Guidote, Governors Central Bank. ng Central Bank. Sabi niya, actually, hindi lang 1.7. It's almost 4 trillion ang nawala. Simula nung maupo si Marcos. Ito po lahat, 4 trillion pesos. kawawa ang bansa natin. Tapos doon pa lang sa pagtatanong ni Marcoleta doon sa Senate, tinatanong si
through Gatchalian, eh 4% lang yung growth rate natin. Ang projected is 6.2. Oh, for us to cope up with the GDP to reach 30 trillion, kailangan natin ng projected growth rate na at least 5.9 to 6%. So 6%. Eh, kung That's correct. 4% lang. Pero masyado silang optimistic. Nahabulin daw. Pero wala namang pinapakitang measures kung ano ang anong tawag nito, kasi ang ating revenue will only reach 5.1? 4.9. Oo, kaya mangungutang siya ng 1.6. Mangutang niya 1.7, no? 1.7 trillion. Correct. Oh. So, saan mo kakunin yung to cover that up? Which brings us sa topic kanina ni Kaeli nang bago tayo magsimula, mga kababayan. Saan niya kukunin ang pundo sa kanyang pinromesa? Increase sa pension ng retirees, police and military, increase sa base pay ng army at mga sundalo at police, MUP. At lahat ng ito, wag po kayong don't dampen your spirit. Kami po ay pabor dyan. Pero binubulatik niya Kong eh. Can you explain Kong bakit kabulatik Naku, ito? baka umasa yung mga Oo, kamag-anak ng nakikinig sundalo. sila eh. This is optics na naman. This is all deception. Dahil ang tanging nananatili na lang na support niya na hindi bababa siya sa pwesto ay ang militar. So, Obviously. ginugoyo niya ang mga sundalo, ginugoyo niya ang mga opisyal, Police. mga pulis, para mananatili pa rin ang support sa kanya. Kasi takot na takot sila na mag-withdraw na ng support Yes. ang armed forces. Agree. At saka yung mga ibang Uniform. MUP. So, ang balita noong minsan mga 2 weeks ago, nagpa-tender siya ng dinner at parang di umano namimigay daw ng tag 1 million. Tag 1 million sa mga each generals. Sa mga generals. Nakatanggap tayo niyan, ang balita. Ha? 500,000 sa colonel. Ito, kumakalat na balita Kumakalat ito whether eh. it's true or not. Ang mga generals na lang. Pero sana, wag naman kayong magpapabayad. Yeah. Kasi ang Agree. taong bayan, kayo po ang inaasahan being the protector of the people and the state. Agree. Pero kung lumalabas na yung tinanggap nyo, kung totoo man yan, na tag 1 million at saka tag 500, ay ito ay suhol, you have betrayed this country. You have Yeah. betrayed the people. Agree. And you have betrayed your, job under the Constitution. Yes. Ha? Kaili, maganda yung punto ni Congressman Jing. Once you promise something that will involve money from public fund, you have to have legislation. Eh, walang legislation yung base pay increase. Wala. Ang pension An increase. executive order. Alam mo naman, Hindi pwede yan, Hindi Kong. pwede, pera yan eh. you have to have an appropriation from So, Congress. klaro, ha? Saan niya dudukutin yan? So, At he cannot naman just yan- simply give it out. Hindi ka... Oh. Well, how can you give up? Wala kang pagkukunan. Malaking pera yun eh. Malaki Wala bilyon. kang pagkukunan. Paano pa yung sa 60 billion sa PhilHealth? Wala din sa appropriation Oo. Kaili. Wala ngayon Wala sa pa. 2020. Pero may utos ang Korte Suprema, Kong Jing. No. Immediately executory, i-return. Paano yan? So, mananagot sila dyan. Dapat na ito si Rectoy, kulong to kaagad eh. Dapat Kasi si yung Marcos makasuhan. after term of office pa eh. Habang presidente, hindi pa siya kumakasuhan, no? Hindi pa. Hindi pa. Pero si Recto, Immunity pwede pa. na. Pwede. Oo. Saka si Pangandaman, sila yung nagmaniobra eh. Saka si Bersamin, tatlo sila. Yes. Sila yung tatlo na yun. And si Grace Pong, author nun. Kunin niya yun. Oo. So lahat apektado no dito sa So hindi may babalik yun, Kong? Kung hindi yan ma-include sa budget? Well, kasi yung pera kasi niyan, yung sa mga GOCC, kinuha yung sa PDIC. 107 million. Oh. Billion. Dinala sa Sa flood control. Sa Unprogrammed. unprogrammed funds. Doon kinarga. Yung sa PhilHealth, 60 billion dinala din doon. Nagasta nila lahat yun eh. Because Marcos Oh. has already Authorized na release. dispersed that eh. And he's only ito mga kababayan, ang magandang punto ni Congressman Jing Kaeli.
Kaeli. Pag unprogrammed appropriations po, the exclusive authority para punduhan yan at iparelease, only the president. Presidente lang. Under the Constitution, Siya lang. the president may, if there are savings at the end of the year, Yeah. the end of the fiscal year, pwede niyang Papunduhan. pupunduhan. Pwede niyang kunin yun by transforming any amount of the savings to augment. At yun ang ginawa niya. Wala pa, hindi pa natin alam. Hindi, I mean, Wala pang end ang of the doon year. sa 60 at sa 100. Pero kaso hindi Wala pang savings. savings eh. Hindi, Sek, yung sinasabi sa 60 billion, hindi savings kasi yun eh. Oo. Excess, Excess. na dapat ilagay sa reserve Hindi, ngayon, fund. as of now, ang sinasabi niya, saan manggagaling? Okay, Wala. klaro. Ang panggagalingan lang pwede niyan, Tatlo. from savings, kung may matitirang savings or utang. at the end of the year. Utang or savings. Saka new taxes. Pag inutang yan, kailangan kung hindi nasama sa 2026, Hindi mo pwedeng gawin. you have to come up with a supplemental budget. Yun, Yun. mukhang doon niya gagawin. Supplemental budget can be passed even after the budget cycle. Anytime. yeah. Mukhang doon niya kayo, titimplahin, mukhang doon niya gagamitin. Pero, kuidaho tayo mag-ingat po tayo sapagkat he is trying to bribe everybody. But sa supplemental budget, you have to have source of revenue. Clear. Yun ang, maaaring So, utangin yun. pwedeng 1.7. pwedeng pang borrowings again. Grabe. Which ang magbabayad, taong bayan. Taong bayan. Kaya nga tama yung tanong ng, ng ilang mga ordinaryong mamamayan. Hindi naman kami nakinabang sa 60 billion na ninakaw. Bakit kami yung magbabayad mula sa buwis namin? Tama. So, napakatindi talaga, no, ng mga pangyayari. Ang maniobrahan. Kawawa ang ating mga kababayan. Very bleak Christmas Very ang bleak. nangyayari. Ayan. Okay? Okay. So, Kylie, yung last, yung tungkol sa panawagan ngayon Congressman Jing na gaano ka valid na magtuloy-tuloy ang panawagan na magbitaw na si Marcos in relation sa pinag-usapan natin na ma-solve ang mga problemang ito kung mababagong liderato sa gobyerno. actually, we are already a failed state. Oh. Dumating na tayo, in fact, mabuti pa nga kasi hindi pa gumagalaw ang military. Otherwise, we would have been in a state of anarchy already. Kasi the sufferings of our people ay very, very prevalent na. Malala. Ano eh, naghihirap ng taong bayan. So, yun po mga kababayan, ang panawagan ngayon ng taong bayan ay bumaba ka na kasi wala ka ng credibility to run this country. Yes. Okay, so, Kyrie, sige. Go ahead. Sa aming punto po, malinaw na ang panawagan po na Marcos resign ay para sa reforma upang i-address ang aming pinag-usapan, lugmok ng ekonomiya. Sapagkat sabi ni Congressman Jing, failed state. Pag failed state po ang sentro ng problema, governance. Ibig sabihin po, Kylie, ang pinakasentro ngayon ng kung bakit gumagapang ekonomiya, mataas ang poverty and hunger level, at malala po ang ating prospects, no? Sabi ni Congressman Jing, bleak Christmas, at halos nabubuhay tayo sa pangungutang at pinipiga natin ang overseas Filipino workers para magpadala ng kanilang remittances sapagkat ang problema nasa gobyerno. In other words, wala na talaga tayong chance na makarecover under this presidency. Klaro. Kasi what sustains the government under this Marcos administration is yung support na lang ng military. Yun na lang. Otherwise, kung nag-withdraw na ng support ang military, wala nang, there is no string to hang on as far as Marcos is concerned. So, Will it matter if the military will decide that they're going to withdraw support to a commander-in-chief dahil sa iskandalong kinasasangkutan niya at may jurisprudence, sabi mo nga dyan, ang Korte Suprema, kinilala nila yan na constitutional option yan. sa kay Erap Estrada. Yeah, kay General Angelo Reyes. Ang tanong, will it matter doon sa pagpigil ng pagkalugmok ng ekonomiya at babagal ba ang pagbadaos-dos ng ating lipunan at bansa kung mangyayari yan? It matters a lot for the Filipino people. If their brothers and sisters
who are under the so-called MUP na mararamdaman nila ang sakit ng puso ng ating mga mamamayan. So, hindi pa siguro sila umabot sa point na nakiramay sila sa hinaing ng taong bayan. Pero sooner or later, as we go through all this hunger, go through all this misery, go through all this pain, sana naman, makinig naman sila. Lalo na itong binubola sila nitong bibigyan Service sila pay, ng stipend, tapos wala naman palang pondo. Expected talaga ng mga Niloloko military lang na po. January mag-start. Niloloko lang po kayo. Baka Di ba, umasa yung Marcos? pamilya. Yeah. And kung na-discover din natin, tulong kay Saldico, pinabawasan pala ni Marcos Jr. ng 18 billion pesos, pinayagan niya ang AFP modernization. Tinanggal at inilagay sa program. Yes. Lahat Flood po. control. Tinodo lahat sa ano. ang program. Tinodo sa flood control lahat. Dahil doon sila lahat kumikita. Doon sila kumita. Mantakin nyo, Tapos, we don't even know, no? I've been talking to some, regular officers ng AFP. ng AFP. Galit na galit sila dahil mayroon daw isang mataas na opisyal dyan na nagpapasasa ng gusto. Ibig sabihin, nag-aabuso. Nag-aabuso. Lima daw ang Pamilya? sinusustain na babae. Oh. Whether they are wives or Narinig namin yan, ha? mayroong isa from Tarlac, mayroong isa from, I think, Southern Luzon, mayroong isa sa Manila. Tapos bumili pa ng mga bahay. At ng letter malalaki. M daw ang original. Ha? Ang pangalan ng original, ang nagsisimula, letter M, ng asawa niya. I don't know, but hindi naman minention itong nakausap kong I have Parang kilala already namin yan, spoken- I've already spoken to 3 high officials of the armed forces. And the point to this Kaya pala. to this person na yun ang nagkokontrol ngayon ng mga sundalo na huwag bumitaw sa Kasi gobyerno. nakikinabang siya ng todo. Nakikinabang siya, pero ginagawawa niya yung mga sundalo. See? Oh, itong tao na ito, walang hiya ito. Ha? Mukhang tinawag siya na kwan kong, no? And he is making money. So, kung sinasabi mo na maski binawasan yung 18 Billion sa modernization. hindi siya kumikibo. Wala, Hindi siya kumikibo. Dagok yan sa armed forces eh. Yeah, Pero hindi 18 siya billion. kumikibo because baka he is being fired up also. Yeah. Being fired up Most by likely. some money to sustain his immorality, to sustain his pension to get rich and so on and so forth. 5 ang asawa ko, ha? 5. So kung 5 ang asawa mo, matinding pangangailangan mo kay Eli. Matindi yan. Kasi may bahay pa daw, eh. No? Binibigyan ng bahay. I don't know if I'm accurate. I'll try to, sa susunod nating, I'll Episode. be more accurate na tanungin ko uli. Kasi it was told to me in jest. Yung parang sa Tarlac yata, pinapatayuan ng bahay. Yung isang asawa. So, i-detalye natin. Yeah. Pero ito ay active pa. Active. Active. Very active itong high official. Ng military. Terrible. Okay. Okay, so yun lang ho, mga kababayan. At wag ko kayo kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras. Magandang araw po. Salamat. Salamat at mabuhay ang Mabuhay. sambayang Pilipino. Okay.